10:00 ng umaga, buhos sa pagkakatuwaan ang tatlo. Nagkukwentuhan tungkol sa mga old and funny memories nila sa school. Sabihin pang kasabay ang malakasan na sound na nagmumula sa karaoke system. Hindi nila napapansin ang nangyayari sa paligid at lalong hindi nila narinig ang paparating na tatlong sasakyan. Tanaw ng sakay ng mga palapit na kotse ang mga nagkakatuwa ang dalaga. Mapapansing nakakunot noo ang lalaking lula ng puting sports car na siyang nauuna sa dalawa pang sasakyan. Lalo lamang itong napasimangot sa nakitang ayos ng tatlong babae. Malalakas sa pagsara ng mga pinto ng kotse ang sabay-sabay nagpalingon sa tatlong babae. Daig pa nila ang natuka ng asang makita ang mga bagong dating. Naunang lumapit sa kanila ang sakay ng sports car. Nakasalaming di kulay ito kaya di makikita ang anumang ekspresyon sa mukha. Sinusundan ng dalawa pang lalaking animoy ngayon lang nakakita ng babae dahil sa nakapanindig balahibong pagkakatitig sa kanila. Si Cheska ang unang nakabawi sa kabiglaan. Patay, si Kuya Aaron. Halos bulong nito. My God, at may mga kasama pang parang mga maniacs. Si Prudence, walang kangiti-ngiti ang nauunang lalaki. Well, wika nito na tuluyang makalapit. Marahang lumingid ang tingin sa mga walang kibong babae. Para namang tumigil ang paghinga ni Luana nang huminto sa kanya ang mga mata nitong nakatago sa likod ng salamin. Gusto na tuloy niyang lumubog sa kinauupuan dahil sa sobrang kahihiyang nararamdaman. Nakahinga siya ng maluwag nang ibalik nito ang tingin kay Cheska. Hindi namin alam na darating kayo ngayon dito, Kuya Aaron. Halatang ninenervyos ang boses ni Cheska. Nagmamadaling bumalik sa upuan matapos gawaran ng halik sa pisngi ang kapatid. Yeah, I know. Humalakip-kip bago tamango-tango. It's a big surprise for me to find you here with your friends. Ipinakilala ni Cheska ang dalawang kaibigan. Si Prudence, Kuya Aaron. Iminuestra ang nasa kaliwang babae. At ito naman si Luana na nasa kanan. Siya naman ang half-brother ko, si Kuya Aaron. Pakilala naman ito sa kapatid. Hindi man lang nagkunwari ang lalaki na nasisihan itong makilala ang dalawang kaibigan ng kapatid. Bagya lang itong tumango. How long do you plan to stay here? Seryosong tanong nito. 2 weeks, si Cheska. Nagdilim ang mukha ng binata sa narinig. Too bad, mananatili rin kami ng 2 linggo sa lugar na ito. Magre-review kami para sa board exam. Don't worry, Kuya Aaron. Hindi naman kami mang-aabala sa inyo. Aaron, ipakilala mo naman kami sa kapatid mo at sa mga kaibigan niya. Mamuti at may pagkamistiso ang lalaking nagsalita. Kahit may pagkabastos sa mga ngiti at tingin, mabait ang bukas ng mukha nito. Ipinakilala ni Aaron ang dalawang kasama. Frank Sullivan, ang lalaking may pagkamistiso. Mike Lorenzo naman ang matangkad at payat na madalas sumulyap kay Prudence. Matapos maipakilala, nakaiupo na rin sina Frank at Mike sa mga bangkanting upuan sa tabi ni na Cheska at Prudence. Ang upo ang nasa tapat ni Luana, ang natirang bakante at doon umupo si Aaron. Lalong naasiwa si Luana nang makatapat ang upuan ng supladang kapatid ni Cheska. Sa minsang pagtingin dito ay nakita na niyang nakatagilid ang lalaki. Nagkaroon siya ng pagkakataong pag-aralan ng pisikal na kaanyuan ng binata. Gwapo sana ito. Very manly at nagtatanglay ng mysterious look na type niya sa isang lalaki. Pero na-turn up sa pagkaka-antipatiko at pagkasuplado ng binata. Namula siya nang biglang dumiretso ang tingin ni Aaron at magtama ang mga mata nila ng lalaki. Ngayon ay hindi na nito suot ang shade sa mata, kaya kitang-kita niya kung gaano ka-expressive ang mga mata ng binata. Napakaganda sana ng mga matang yun kung matututo lang itong umiti. Matagal na nagtama ang mga paninila ng lalaki. Napayuko siya nang hindi na niya kayang tagalan ang makipagtitigan dito. Gusto ba ninyong kumain? Narinig niya ang pagtatanong ni Cheska. Marami pang pagkain sa loob. Ikaw, Kuya Aaron, baka nagugutom ka na. Si Luana na mabilis na kapag-isip ang siyang kaagad tumayo. Excuse me, ako na ang babalik sa bahay para kumuha ng pagkain. Tumalikod na siya at mabilis na humakbang patungo sa loob ng bahay. Parang napapaso ang likuran. Sigurado siyang sinusundan ng tingin ng mga naiwan sa tabi ng pool. Sa isip pinaplano niyang huwag munang bumalik doon. Pagkatapos niyang maihanda ang mga pagkain ilalabas para sa mga bagong dating, ay tutuloy muna siya sa kwarto para magbihis. Sinusumpa niya ang sarili na hindi na talaga siya magsusuot ulit ng ganitong klaseng damit. Nakahihiya talaga, bulong niya sa sarili. Palabas ng kusina, muntik na siyang mapasigaw ng walang ano-ano lumitaw sa makitid na pinto ang malaking bulto ng katawan ni Aaron. Excuse me, bulong ito nang hindi ito umaalis sa daraanan niya. Pwede bang dumaan? Go ahead. Napabuntong hininga si Luana. Nagsimulang mainis. Paano ako makakadaan kung nakaharang ka sa pinto? Hindi ba ito ang gusto mong mangyari? Ang sumunod ako sa'yo. What? Nanlaki ang mga mata niya sa narinig.
I met your kind before, so don't worry to deny it. Nakita kong paano kang tumingin sa akin kanina. You're sending some messages that I couldn't resist. What are you talking about? Gigil niyang tanong dito. Hindi ka lang pala suplado. Bastos ka rin. Balak niyang itulak si Aaron para makadaan siya, ngunit maagap ang mga kamay ng lalaki. Hinatak siya patikit sa katawan nito. Nangilabot si Luana nang maramdamang pumulupot ang dalawang kamay ni Aaron sa kanyang likuran. Bitiwan mo ko. Nawala ng saysay ang pagpupumliglas niya nang lalo siyang hapitin ng yakap ni Aaron. Impit siyang sumigaw nang simulan siyang halikan sa labi. Sinamantala ang pagbuka ng bibig niya at sinil siya ng halik dito. Napangasang labi niya. Tila sumusugat sa malambot na labi niya. Hinabol ang paghinga. Nanlalambot ang mga tuhod ng lubayan siya ng lalaki. You deserve that. Mahinang wika nito. Wearing a dress like that, no man in his right mind. I hate you. Pagputol niya sa sasabihin pa nito. Yun lang at mabilis siyang lumayo sa lugar na yun. Matapos makapagbihis ng disenteng damit at mahatid ang mga pagkain sa pulsad, ay muling pumasok sa loob ng bahay si Luana. Maghapon siyang nagmutmut doon. Nagtaka man, hindi na nagtanong sa kanyang dalawang kaibigan. Later nalaman niya ayon sa pagkukwento ni na Prudence sa Cheska na hindi rin nagtagal daw si Aaron. Makalipas ang ilang sandali, ay nagpaalam na ito pang tunguhin ang kwadro ng mga kabayo. Pangangabayo daw ang libangan ng binata tuwing nagagawi sa lugar na ito ayon pa rin kay Cheska. Wala nang may dadahilan, napilitan na rin bumaba sa oras ng hapunan si Luana. Pareho-pareho nalagay sa kahiyan, balik sa dating kilos at paninamit ang tatlong babae. Halatang-halata ang tensyon sa kanilang anim habang magkakasamang kumakain sa habang mesa. Nawala lang yun nung magsimulang magkwento si Frank at Mike. Samantalang si Aaron ay manakanakang nakikisabad sa usapan, ay may kung ilang ulit na nahuli ni Luana nakatingin sa direksyon niya. Palihim naman na yung inirapan ng lalaki. Hindi pa rin nawawala ang galit niya sa mayamang na lalaki. Nagsisisi nga siya at hindi niya ito nasampal kanina. Nagkaisang grupong manatili sa salas matapos kumain ng hapunan habang nakikinig ng music. Nakiayon si Luana nang marinig niyang nagpaalam si Aaron. Dala ang ilang libro, nagtuloy sa silidaklatan ng binata. Kahit nagpasalamat ng lihim, hindi maintindihan ni Luana kung bakit may kaunting panghihinayang siyang naramdaman. Isang bahagi sa kanyang puso ang umaasam na manatili sanang lalaki sa salas. Halatang-halata ang kawalan nito ng interes na makisama sa kanila. Mas pinili pa nitong mag-isa at mag-review na lang. Tinanggihan ni Luana ang anyaya ni Frank na sumayaw. Sa halip inalok na lang nito ang kaagad nagpaunlak na si Cheska. Sweet music ang tugtog. Feeling ni Luana ay nag-iisa siya nang magsimulang sumayaw ang dalang pareho. Kasayaw naman ni Prudence si Mike. Madilim, isang lampshade lang ang binuksang ilaw sa sala. Dituloy niya napon ang lalaking bigla na lang lumapit sa kanya. Nakilala na lamang niya nang walang ano-anong tumabi ito sa inuupuan niya. Kunuway hindi nagpahalatang nagulat. Diretso siyang tumingin sa mga nagsasayaw sa gitna. Anong ginagawa ng lalaking ito dito? Tanong ng isip niya. Ang buong akala pa naman ay nagre-review ito. Ay wala pang 15 minutong nawala ang lalaki. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Aaron. Pagkuway tumayo ang lalaki. Nagulat talaga siya nang walang sabi-sabing hawakan siya sa kanang kamay. Hindi na nakuhang tumutol lang hilahin siya at walang inimik na isayaw sa gitna ng salas. Malayong malayo sa forma ng dalawang pareha ang sa kanila ni Aaron. Hindi basta hawak kundi yakap ang ginawa nito sa kanya. Amoy na amoy niyang mabang na ginagamit ng lalaki. Pinilit niyang bigyan ng puwang ang dikit na dikit nilang katawan. Nakagat ang pang-ibabang labi ng lalo lamang siyang hapitin sa bewang ni Aaron. Relax, bulong nito. Isang sayaw lang ang gusto ko. Hindi ko natanda ang inalok mo. Matalimang tingin na ipinukol niya sa nakayukong binata. Hindi naman matatawag na maliit siyang babae ngunit kailangang tingalain niya ito dahil halos hanggang balikat lamang siya ng binata. Kinindatan siya ni Cheska ng lingon niya ito. Kanina pa pala sila pinagmamasdan ng kaibigan. Tapat sa sinabing isang sayaw lang ang hihilingin pagkatapos ng music ay muling pumasok sa study room si Aaron. Napaka-arogante, bulong ni Luana. Hindi man lang nagpasalamat, basta na lang tumalikod matapos siyang ihatid sa upuan. Iyon ang kauna-unahang gabi sa buong buhay ni Luana yung isang lalaki, ang dahilan ng hindi niya pagkatulog. Estranghero ang damdaming nararamdaman niya sa binatang kinaiinisan. Infatuation pag-amin niya sa sarili. Normal na damdamin ng isang 16 anyos na babaeng nasa silid. Pagkamat turn off siya sa ugali ng half-brother ni Cheska, aaminin niyang attracted siya sa physical na katangi ang taglay nito. 3 araw halos na din niya napagkikita si Aaron. Kung iniiwasang makita o makasama sila ng lalaki, ay hindi niya alam. Ang tanging batid niya, siya ang umiiwas na makakatagpo ang binata. Sina Frank at Mike na sa kabila ng pagre-review raw
ay nagagawa pa rin makapagkwentuhan sa kanilang mga babae. Araw ng Sabado na magkaya ang maglaro ng tennis game ang grupo. Sa malaking pagtataka ni Luana, si Aaron daw ang may idea na maglaro silang anim sa tennis court na sadyang ipagawa sa likod ng bahay. Hindi sabi ako marunong ng larong yan. Tigas na pagtanggi ni Luana sa mga kaibigan. Ang totoo, hindi talaga siya marunong ng larong tennis. Sige na Luana, si Prudence. Ako nga hindi rin marunong pero game na rin. Parehong naka-rubber shoes at jogging pants ang dalawang kaibigan. Mawawala ng kapartner si Kuya Aaron kapag hindi ka sumali. Siya pa naman ang nagayang maglaro. Mahihimig pa rin ukso ang tono ni Cheska. Buhat kasi nang makita nitong kasayaw niya si Aaron. Paborito na siyang ireto ni Cheska sa kapatid. Sige lalabas ako dun, pero manunood lang ako. Huling desisyon niya. Hindi siya natinag ng mga pangiinggan ng dalawang babae. Nasa tennis court na ang tatlong lalaki nang lumabas sila ng bahay. Walang naikomento ang isa man nang umupo si Luana. Sa isang upo ang kawit humandang manood sa magaganap na laro. Ang nangyari, si Cheska ang naging kamatch ng kapatid na si Aaron. Si Mike naman ang nakakalaban ng trying hard na si Prudence. Samantala si Frank na tulad ni Luana, na walang alam sa larong yun, ay piniling makiupo sa tabi ng nanonood na dalaga. Habang nanonood, nagkwentuhan ng dalawang parehong nagbutas ng bangko. Kung ano-anong topic lang naman ang napag-uusapan. Si Luana na kunway nakikinig sa mga ikinukwento ni Frank ay matama namang nanonood sa apat na naglalaro. Isang tao lang ang madalas niyang sundan ng tingin. Si Aaron. Ewan niya, pero hindi niya mapigilan ang sariling habulin ng tingin ang nakamamagnetong kabuuan ng binata. Bagay na bagay dito ang suot na all-white tennis costume, sombrerong puti, white polo shirt at puti ring tennis shirt. Dahil na rin sa walang humpay na pagmamasid ni Luana sa binata, hindi nakaligtas sa kanyang pansin ang tila madilim na anyo ni Aaron. Animoy galit na sa paglalaro at paghampas ng raketa, ibinubuhos ang emosyon. Napapadalas tuloy ang pagpalya ni Cheska sa pagsagot sa malalakas na pupuwersang tira ng half-brother. Parang nawala na rin ng gana sa panonood si Luana. Nang makapanalo ng isang game ay biglang nawala ng interest na maglaro si Aaron. Umayaw na yun at nag-insist na may gagawin pa sa loob ng bahay. Mga 10 minuto parahil nang dumaan ang marinig nila ang unang papalayong sasakyan. Si Aaron sakay ng sports car nito.